Hi viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating discussion about polygon. And nandun na tayo sa last part ng polygon, which is yung inscribed and circumscribed polygon. So dito, sa mga gantong klaseng problem, yung formula or yung mga formula natin same. So kung ano yung mga formula natin ng mga last video, apotem, area, same. Kasi yung interest natin dito, yung polygon mismo. So same formula pa rin yung mga gagamitin natin. Pero kailangan natin ng kaunting analysis. Yung brown, dito muna tayo sa inscribed polygon, no? Pag sinabing inscribed polygon, yung polygon ay nasa loob ng isang circle. So, kapag ka siya ay inscribed, kailangan lahat ng vertices niya magta-touch sa circle. Pag merong vertices na hindi nag-touch, hindi na siya considered as inscribed polygon. So, etong center ng polygon, yan na din yung center ng circle. 'Di ba? Kita naman sa figure, 'di ba? Kung ano yung center ng polygon or the geometric center, yun na din yung geometric center ng circle. So, mag-drawing tayo ngayon ng line na nagko-connect sa center at sa vertex. Sabihin natin this is x. So, ayan. Sa polygon tayo nakatingin kung polygon. So, yung distansya from center of the polygon to the vertex of a polygon, yun yung x. So, drawing naman tayo ngayon yung radius ng circle. Pag sinabi nating radius, from center to any point on the circle. Ang tawag dyan ay radius. Kasi sa circle, equal naman yung lahat. So, drawing natin ngayon dito yon. Ayan din yung point na gamitin natin para mas makita natin. Since the vertices naman lies on the circle, on the circumference of the circle, or dyan, so, ibig sabihin, pag kinonect natin yan, radius din yan. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung x and r equal lang sila. Kahit dito tayo mag-drawing, sabihin natin, sa polygon muna, center to vertex, x yan, di ba? Tapos, drawing ka din ng radius. So, since ito ay nasa circle din, tinatouch niya din yung circumference of the circle, pag dinrawing natin to, radius din yan. So, kung tatanggalin nyo yung blue, guys, para mas imagine niyo pure na brown siya, parang radius na din talaga yan, di ba? So, x is equal to r. So, x na ang tawag natin dyan. Kasi ito apotem to eh. Para lang magkaroon tayo ng distinction between apotem and yung x na yan, na center from vertex. Tapos ito naman s, di ba? The length of each side of the polygon. Yan. So, sa inscribe, ganito yung ating equation or relationship. So, doon naman tayo sa circumscribed polygon. So, meaning, yung circle naman yung nasa loob. So, si polygon, yung nasa labas. Yung polygon dyan, ang tawag dyan ay circumscribing polygon. Kasi nasa labas siya ng circle. Parang sinicircumscribe niya yung circle. Kasi tinawag na circumscribed polygon. So, drawing tayo ng radius. So, mag-start tayo sa radius. Di ba ito yung x dyan? Vertex to center eh. So, hindi na sila equal, di ba? Kasi may konting gap ka na dyan. Medyo mas malaki si x kay r, di ba? Pero pag dinrawing natin yung apotem, ito yung radius. Plus apotem. Ang circle kasi, ang polygon kasi pala, para ma-consider siya as circumscribing, kailangan yung circle matouch niya yung lahat ng sides. So, kailangan matouch niya yan. At dahil tayo naman ay regular polygon, lahat nung tinatouch ng circle ay midpoint ng kada side. Kasi regular naman eh. So, dahil midpoint yan, ano bang tawag natin? Sa polygon tayo nakafocus guys Ano ang tawag natin from center to midpoint ng ating ng kada side, 'di ba? Apotem. So ngayon, lipat natin yung radius para mas ma-visualize natin. 'Di ba pag sinabi nating radius, center to any side,
any point naman of the circle. So, eto, radius din yan. 'Di ba? So, kapag ka-circumscribe polygon, equal naman ngayon yung apotem dun sa R. So, yun lang. So, yan yung mga working equations natin pagdating sa inscribed and circumscribed polygon. So, kung at makalimutan nyo man siya, at least na-gets nyo naman yung concept, di ba? Kung paano naging equal yung X and R and yung A and R. So, apply natin siya ngayon sa mga problem solvings. So, first problem, find the perimeter of a regular pentagon inscribed in a circle with a circumference of 100 centimeters. So, dito sa problem na to, kailangan meron tayong alam na formula ng circle. So, yung circumference para siyang perimeter ng circle. So, where r is the radius. So, yung area naman ng circle, ito yung formula niya, pi r squared. So, ito, inscribed polygon to. Kasi, pentagon daw inscribed in a circle. Diba sa inscribe, yung x is equal to r. So, kunin muna natin yung r or yung radius ng circle. So, ano ba binigay? Circumference. So, from the value of the circumference, mahanap na natin yung radius ng circle sa problem. So, 100 is equal to 2 pi r. So, kunin natin yung value ni r. So, 15.92. Patanggalin muna natin yung mga unit. So, 15.92, ibig sabihin, yung x natin ay 15.92 din. So, hindi pa natin dyan mahanap yung perimeter. Kasi yung perimeter, x times n times s, diba? So, kailangan mahanap natin yung value ni s. Yan. So, asan yung x? Diba dito yan? Yung center. Diba ito yung 15? Yan, 15 yan. So, ano kailangan natin? Kailangan natin yung S eh. Ito. Ngayon yung S, di ba? Kasi kailangan natin sa formula ng perimeter. So, paano natin mahanap yung S? So, kung ito yung X, di ba ito X din to? Kasi from center to vertex eh. Center to vertex. Ito, vertex din to eh. So, 15 din yan. So, nakabuo tayo ng triangle, di ba? And alam natin ito. Alam natin yung value niyan. Kasi, ano yan, central angle, di ba, ng polygon. Kasi pag sinabing central angle, yung angle na na-form sa center ng dalawang line segment na nagko-connect ng center to adjacent vertices. So, ano ba yung formula natin ng central angle? 360 over n. So, kunin natin yung central angle. So, 360 over n. So, bali, 360 over 5. Kasi yung n natin ay 5. So, ano yan? So, 72 degrees. So, 72 degrees ito. So, palitan natin to. Ayan. So, nakabuo tayo ng triangle. Ayan. So, focus tayo ngayon sa triangle. So, gagamitin natin yung ating cosine law. Kasi, given tayo ng two sides, bawa, ABC, tapos meron tayong angle dito, di ba? So, dahil ito yung si Jan, tapos ito yung opposite angle, tapos given ka ng two sides, di ba? Basta kung sino yung magka-opposite, guys, yun dapat yung nasa C na part. So, kung nandito man yung angle na given sa atin,
So, kung sila yung magkatapat, dapat si A nandito, tapos si A nandito. 'Di ba? Tapos papalitan mo na 'to ng C and B. Etong part na 'to kahit magkabaliktad na yan, 'di ba? So, yung magka-opposite si S at saka si 72. So, gamitan natin ng cosine law. So, yung S natin, tapos ito kahit magkabaliktad, parehas naman sila ng value. Kasi ito, 15 times 15. Tapos cosine, 72 degrees. So, dapat nakadegree tayo kasi degree yung mga ginamit natin na angles sa pagkakalcu. Pwede mo na itong i-square root both sides, di ba? Nasa loob ng square root. .63. So, ayan na yung S. So, di pa dyan tapos, no? Kasi ang hinahanap, perimeter. So, ano ba yung formula ng perimeter? N times S, di ba? P is equal to N times S. So, alam na natin yung N. Number of sides, given 5, times natin sa 17.63. Ay, sorry guys, no? Correction pala. 15.92 pala to. Nagawa akong 15. Kaya pala hindi umakma yung sagot natin. So, change ko lang lahat ng 15.92. So, ulitin ko. So, ayan, 18.71. Ayan, tapos makuha natin yung perimeter. So, times 5 lang. 93.55. Or malapit na yan sa choices, no? So, pwede na yan. So, ito na yan. Yung letter A. Ayan. So, next problem tayo. A circle with an area of 300 m squared is inscribed in a pentagon. Find the area of the pentagon. So, dahil si circle yung inscribe daw sa problem, drawing muna natin. Di porket nakita tayo ng inscribe, no? Ibig sabihin, inscribe pentagon. So, i-analyze muna natin yung problem. Sabi, si circle daw yung naka-inscribe. So, siya yung nasa loob. Siya yung inside, di ba? So, alin yan dito sa dalawa? Eto. Nasa circumscribe polygon tayo. Siya kasi nasa loob si circle. So, yung case natin doon, circumscribe polygon. Kasi si polygon ay nasa labas. Inscribed circle siya, pero yung focus natin kasi polygon, 'di ba? So kung i-describe natin yung case ni polygon, naka-circumscribe siya. Ayan, circumscribe polygon. So importante talaga guys yung understanding natin doon sa question. Kaya nilalagay ko lagi yung polygon to put emphasis doon sa polygon na siya yung tinutukoy ko na inscribed or circumscribed. Inscribe or circumscribe. So, ito tayo. Ito yung case natin. A is equal to R. Apotem is equal to radius. So, kunin natin yung radius. Ay, di. Ano ba kailangan? The area of the pentagon. Di ba? Ito yung formula ng area ng polygon. So, ano ba yung perimeter? Lagay ko na dito. N times S. Okay. So, yung N, kahit dahil pentagon naman to, 5 na yan. So, lagyan natin yung 5 dito sa harapan. So, kulang na lang tayo ng S and A. Yung A, mahanap natin dito sa equation na to. Sa formula ng circumscribed polygon. So, hanapin muna natin yung R. Ano yung radius ng circle? So, di ba, ito yung mga working equations natin sa circle. Binigyan tayo ng area of a circle. So, gagamitin natin to find the radius. So, ano ba yung area? We have 300. So, hanapin natin yung R. So, 9.77.
So, ibig sabihin, using this equation ng circumscribed polygon, yung apotem, 9.77 na din siya. Yan, so, okay na tayo. Yung apotem natin, 9.77. Ngayon, kulang na lang tayo ng S. So, 'di ba sa ating sa formula ng regular polygon, saan natin makukuha si S? Sa perimeter, hindi natin yan makukuha kasi hindi naman natin alam yung perimeter. Alam natin yung N pero yung perimeter hindi. Hindi na natin alam 'to. So, eto tayo sa apotem. Kasi yun yung kakakuha lang natin, 'di ba? Tapos kita natin na may S do'n. So, makukuha natin si S. Kasi eto, 5 lang naman yan, 'di ba, yung N. So, using the formula for apotem, kunin natin si S. Yung apotem natin ay 9.77. Tapos ang N natin ay 5. Oh, 14.2 na lang. S is equal to 14.2. Yan. So, kompleto na tayo. Mahanap na natin si area. Ito kasi pinakahinahanap eh. So, yung S natin, 14.2. So, 5 halves times so 346.8. Yan yung lumabas sa akin. Meter squared. So, piliin natin yung pinakamalapit. 0.1 lang naman yung difference eh. Ayan. So, ayun lang guys. So, sana marami kayo natutunan. Dito na nagtatapos yung ating polygon na part ng plane geometry. So, don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.